Good morning po. Okay, kakape na. Katatapos ko lang ihatid yung aking apo sa school. Nahatid ko kasi yung madilim-dilim pa. Siguro mga 5:30 yan. Araw-araw yan. Monday to Friday. Makain nga pala ako pandesal na tinasaw-saw sa kape. Subukan nyo na ba to? Sarap. Meron po akong mga content. Kung napapanood nyo po, tungkol po dun nga po sa once a save, always save. Na yun nga po ay binigyan na natin ng katugunan, ng kasagutan. Yung kanilang ginamit na verses doon sa 1. Hindi ako nagkakamali sa John 9, 28-29. Yun po yung pinaka-main ng kanilang pagpapaliwanag na once na na-save ka na, hindi ka na maaagaw o hindi na mawawala. Pero ipinaliwanag ko nga po ron sa verse na yun, doon sa John, Book of John, hindi para yun sa mga sa mga yung gusto maging Christian. Hindi po yun kumbaga parang special yung segregate yun, sinegregate ng yun ng Diyos yung mga taong iyon. Opo, kasi yun lang yung, doon lang sila nag-focus doon sa verses na yun. Pero kung babasahin mo yung, mag-i-start ka doon sa 20 or 22, pababa. Kasi nung time na yun, nag-share ang ating Panginoong Jesucristo ng words of God. Sineshare niya yung kalooban ng kanyang amang Diyos doon sa mga kababayan niya, mga Hudyo, at doon sa mga Paraseyo, mga Sardote, sa Jew, yung time na yun. May nagtatanong sa kanya mga Hudyo na tinatanong siya, sino ka ba talaga? Ano ba talaga layunin mo? Bakit ka narito? Bakit ipinakikilala mo yung Diyos? Kasi before na dumating ang ating Panginoon Jesucristo, may mga groups na o mga religion o mga relihiyon na nagtuturo ng tungkol sa mga kabanalan. Opo. Kanya nagtataka yung mga Hudyo, sino ba to? Sino ba tong taon to? Na nagpapakilala sa amang Diyos. Kaya kung mababasa nyo dun sa verse 28-29, yun nga yung words na pagkakabanggit. Sineperate po yun yung mga taong yun. Opo, yun yung mga pinili. Hindi lamang ang Panginoong Jesucristo, kundi ang amang Diyos ang nagpili doon sa mga taong yun. At yun kaya nga sinabi niya, mga tupa. Opo. Hindi lahat po, at saka yung words na yun, ano po yun, talagang nakalaan, ang ibig ko sabihin, scripted na yun, na yung mga taong yun, ipagkakaloob sa ating Panginoong Jesucristo. So, kayo namang mga osas na tinatawag nyo, ina-apply nyo naman sa sarili nyo, ng mga members. Ang tanong ko sa inyo, kayo ba
sinegregate ba kayo ng ng Amang Diyos? Opo. Ibinukod ba kayo? Para lang sa mga Hudyo yun eh. Hindi naman kayo Hudyo eh. Meron po tayong meron po tayong pwede rin po tayo maging Christian kasi ang nag-handle sa pagiging Christian ng mga hintil o tayong mga pagano ay itong si Apostol Pablo. Siya po yung para tayo ay makalapit sa Diyos. So iba rin yung may yung choosens, yung hinirang, iba po yun. At iba-iba po yan eh. Meron pong parang special, sinegregate na itong mga taong ito. Opo, itong mga taong ito na talagang ito na yung buhay nila, pinili na sila ng Diyos. Naiintindihan natin yung mga talata diyan. Hindi yung kung nabasa natin. Igagamitin natin upang magtayo tayo ng isang relihiyon at manghikayat tayo ng mga tao na kapag nakatanggap ka na ng kaligtasan sa Diyos hindi na mawawala 'yon. Biglang magkakaroon kayo ng explanation na ganun. Kasi nga may nakalagay doon na hindi na mananakaw. Doon po 'yun doon sa sinegregate. Oo. At special po 'yun. Bukod doon sa sinegregate na 'yun, ang Diyos Ama ang siyang nagbigay doon sa kanyang bugtong na anak doon sa mga taong 'yun. Kaya sana po maunawaan natin hindi lang basta pagbabasa ng Bible nakita natin, i-accept na natin, i-apply natin sa ating sarili o i-apply natin sa ibang tao. At mang-i-encourage na tayo ng mga iyan po ay napaka-delikado. Sapagkat dito, ang usapin po rito ay ang kaluluwa natin ang siyang nakasalalay rito. Hindi po ito ulitin ko, hindi po ito isang kanin na kapag gustong-gusto mo nang kainin, isusubo mo, pero mainit pala, iluluwa mo uli. Hindi po. Kaya pinapaalalahanan ko po yung mga nakikinig din at yung mga nagsishare ng gospel. I-sure nyo kung yung isineshare nyo tama ang inyong explanation, tama ang inyong interpretation. Dahil ang Holy Bible ay hindi po to karunungan ng isang tao. Ito po ay karunungan ng Diyos. So, kapag ito ay gusto mong i-share, sa Holy Spirit ka, hihingi ng guide. Hindi po sa iyong karunungan. Maraming salamat po. Ako'y patuloy na nagkakape sa umagang ito. Dahil ni-remind ko lang yung pinapaliwanag ko tungkol nga dun sa once a saved, always saved. Thank you po. Pagpalain po tayo sa umagang ito.